trombone yun nakalagay sa hard case, baka siyempre isipin nila, baka baril. Oo, tama. Oo. Binuksan ko talaga kasi nakapadlock yan eh. Oh, Hindi like pagbukas nila, ang iniisip ng iba na pag mag-abroad ka, OFW, tatrabaho ka. Tama. Trombone dala ko sa Disclaimer. This podcast features personal experiences, opinions, and knowledge shared by the musician. All views expressed are solely their own and do not represent the views of any organizations, brands, or individuals mentioned. The content is for educational, entertainment, and informational purposes only and should not be taken as professional advice, official guidance, or as substitute for formal training. Results and experiences may vary for each person. No part of this video may be copied, reproduced, or used without prior written permission. Okay guys, tapos na naman tayo sa interview natin. Balik tayo dito sa sayo ng Banda Sentral. May paterno. Oo. Natin kay Sir. Pero may ano ulit tayo kita guys. Dalo na sa sayo ng Banda Sentral ulit tayo. Thank you. See you later. A few moments later. Mapagpalang araw po mga kamosko. Welcome again sa aking munting channel, Brian the Sax. And don't forget to like, subscribe. Pakiclick na rin po ang mga notification bell para updated po kayo sa mga videos na upload ko. And mga kamosko, papalo na rin po ng ating FB page sa TikTok. Same name. Puro Brian the Sax po yun. And yung mga tugtog na sinila, tungkol nila lagi sa TikTok. Kaya po sa mga panood po nila, punta lang po kayo sa TikTok. Same name, Brian the Sax. And yun, shoutout po muna tayo. Shoutout kay si Errol Labarigo. Shoutout sa'yo, brother. Ayun. Shoutout kay Blue Note. Ito, Blue Note. Sabi ni Blue Note, correct sir, dapat marunong limungan sa pinanggalingan. Kung wala sila, wala ka rin. Good job. Shoutout kay Lancelot. Sabi niya, very well said. Sir, salute. Shoutout kay The Real Darker. Yes, correct po kayo dyan, sir. Salute. Shoutout kay, sino ba to? Si Guitar Man. Very true, sir. Correct po kayo dyan. Proud to be musician. Eh, yun. Salamat po sa mga nag-shoutout. Ayun, thank you sa inyo very much. And mga musiko, sa panayin po natin ngayong araw na to, isang kwento na naman ng kamusiko natin ang ating matutunghayan. Bigyan ko lang kayo ng konting background niya. Isa po siyang trombone player dito sa Banda Sentral sa bayan ng Binawan ng Rizal. And kapatid po siya nung nakaraan interview natin, si Gagawa Derek Romeo. And dahil sa bagumat may potential sa music, hindi may iwasan pag pamilya pag-uusapan, nabigyan ng opportunity pagpunta na naging nag-abroad, naging kababayan nating OFW. Pero guys, after niya makauwi sa Pilipinas, naroon pa rin yung pusong musikero. Una niyang ginawa, sinuportahan niya agad ng kanyang mother band na Banda Sentral. At isa po siya sa gumagabay sa mga bagong sibol na batang mga musikero. Kaya mga musiko, hindi ko na patatagalin. Siya na pagkwentuhin natin without further ado. Isang karangalan na ipakilala ko sa inyo. Ang isa sa mga nirespeto natin kamusiko, Sir Jude Borromeo. magandang araw sa inyo. Lalo na sa mga kay Sir Brian, no? Lalo na sa mga supporter niya, pagpalain naman, dumami pa ang lahat ng supporter at subscriber ba. Maraming salamat sa pagkakataong ito. Yes. Dahil kahit paano mabibigyan natin pa ng liwanag pa kung ano yung pagiging musiko ng bawat mga musikero Pilipino. Sa ating mga pagiging musician ba? So ano mang Sir natin? Jude, ano nga pala? Saan nga pala bansa nag-abroad? Unang nag-abroad ako sa Saudi. And then yung kumpanya namin
pinapunta naman ako ng Bahrain. So, nung mapunta ako ng Saudi, matutuwa kayo kasi ang dala ko trombone. Ayos ka. Trombone talaga. Trombone ang dala ko. Grabe. And then pagdating sa immigration sa Saudi, syempre una, yung salita nila, esada. Iba kasi yung... Ano yun sa Tagalog? Sa Arabic, esada. Syempre trombone yun nakalagay sa hard case. Baka syempre isipin nila, baka baril. Oo, tama, oo. So sabi ko, syempre noong time naman na yun, hindi ko pa alam yung esada, yung mga salitang Arabic. So English din, syempre. So sabi ko, it's a musical instrument. Sabi kong ganon. So, binuksan ko talaga kasi nakapadlock yan eh. Oh, Di pagbukas nila, nakita nila. So, yun, experience ba na ang iniisip ng iba na pag mag-abroad ka, OFW, tatrabaho ka. Tama. Trombone dala ko sa totoo. Anyway, pagdating naman doon sa Saudi, pumasok ako nagtrabaho nga ako. Pero, bukod sa pagtatrabaho, sideline, banda, Ayun. parang orchestra. Ganon. So, kompleto. May singer kami. Kompleto lahat talaga. Tapos instrumentals. So, yun. And then, after 3 years sa Saudi, nagbakasyon ako. Umuwi ako dito. Usual thing, pag ang musiko kasi talaga, kahit saan ka magpunta eh. Yes, tama. Pag uwi mo, babalik at Tama, babalik eh. tama, oo. So, bakasyon ako. Pagka may tugtog, Sama. sama ako. Talaga nagpapahanda din ako ng uniform sa utol ko, sa kapatid ko, sa nanay ko pa noon. Nung nabubuhay pa siya, sa Balangit. Talagang, pauwi na ang kuya dyan. Ganda na uniform. Bali ilang years po kayo yung susumahin, yung total na nagtagal kayo bago kayo nag-stay sa Pilipinas? Aba, from 1997, pabalik-balik hanggang 2025. Pero alam ko, nag-drums po ba kayo? Ang alam ko kasi nagda-drums din. Nagda-drums din ako paminsan-minsan, pero hindi naman talaga yung masasabing drummer. Drummer. Kasi nung kami pa lang, di pa ako nag-abroad. Meron kaming yung kumunga banda-banda ba? Yung mo si diba? konting... Ngayon, yung jamming. Oo, jamming. Ngayon, syempre, meron kaming musikero na marunong mag-gitara. Oo, tama po. So ngayon, nagtayo kami ng Parang live band, combo. combo. Kung tawagin kasi noon combo. Ngayon, banda. Kasi ngayon, ang mga... Live band. kasi ang mga musiko ngayon, kung tawagin ay marching band. Opo. Pero ang mga dating combo noon, kung tawagin ngayon ay banda. Opo, tama. So noon, kami, kami ng konting, kami lang ng mga musikero dito, nag-form kami ng isang combo. So ayun, medyo nagdadrum sa mga, yun yung sigurong pagkakaalam mo. No? Pero sa abroad po, hindi pa ba kayo nag-drums din? Sa abroad, nung nag-Saudi ako, talaga yung naging... nung nag-Saudi ako, syempre, bilang sideline namin, pagka weekend, tumutugtog kami sa mga embassy, sa mga American compound, mga ganyan. So, yung pinsang ko, si Kuya Ato, siya talaga ang drummer, lead band at saka drummer. So, pagka humahawak naman siya ng sax, as in, ako naman yung pumapalit ng sax. Okay. Pero mga ano-ano lang naman yung tugtog, hindi naman yung talagang totally isang set drums, hindi naman. Pero kahit na kasi, pag hindi ka masyadong marunong sa drums, hindi ka naman pwede gusto sumalang sa... Saka, by the way, Brian, nag-aral ako ng trumpet. Trumpet muna. Saan ka nag-shift sa... After 1.5 year yata o 2 years, hindi naging maganda yung ko sa trumpet. Kasi parang nung araw, siya sa matatanda, pag hindi maganda yung... parang sunod, yung position. Correct. Yung para paligid-isipin ko kayo. Kasi ganun nangyari sa akin, pinag-ship ako eh. Correct, totoo yun. Nag-ship ako ng trombone kasi hindi ako maganda magpatunog ng trumpet. Tapos yung tanging lahat. So, sabi ng Kuya Eddie, na magpalit ka ng bukulya, magpalit ka instrumento. So, ayun, nagpalit ako ng trombone.
And hindi ko na maakalaan, dahil sa pagtutrombong ko na, mapupunta ako na Saudi. By the way nga pala, ano nga lang ito, hindi kaya di. Abilido. Bernardino. Si Edward- late Eduardo Eduardo Ate Beng, ano? Bernardino. Eduardo Bernardino. Siya po yung, tama, yung pinakang ano namin ng talaga. banda sentral. Oo. Yan ang pinakang ang isa sa siya. haligi talaga. Ayun. Yeah, sino Ayun. yun? Si Sir Eddie Yan ang Bernardino. pinsan namin, Bernardino. So, yun na nga. So, ilang taon din ako sa Saudi. Tapos, pinadala ko ng kumpanya namin sa Bahrain. And then, sa Bahrain naman, so, medyo nawala yung aking sideline. Siyempre, iba na ang kasama. Iba Yun na yung naging parang talagang trabaho na. Kaya, ang trabaho naman ako sa bakery. Ayun. So, yun, tuloy-tuloy yung bakery, trabaho. Tapos, pag uuwi, balik na banda. naman. Balik na naman sa pagmumusiko. Ayun. And then, 2014, nag-exit ako. Anong edad po kayo nag-abroad? 27. 27 27 na. Late na rin ako nag-abroad. 27 na. Kasi ano mula ng yung tatay namin, mula nang mawala, talagang sa isip ko nga, kailangan talagang may kumilos. Although yung mga kapatid ko naman na panganay, may mga trabaho naman. So, ano naman. Pero syempre ako, binata. Sabi ko, why not? Tsaka isa pa, pinapangarap ko din talaga mag-abroad nun Kasi nag-abroad ang tatay ko Okay. Oo. Kaya, pero nung nag-abroad ng tatay ko, so kami naman nagmumusiko, hindi ko rin naman maiwan yung pagmumusiko. Nasa, ano talaga. Nagbakasyon ng tatay ko nun, uuwi ng Bicol, kayo na lang, dito ako sa may Pero yung tatay niyo, sigara po ba ang tatay? Hindi. Hindi. Lolo. Ni Lolo. Lolo. So, ayun. Hanggang sa kada magbabakasyon ako, Ayun. kailangan nakahanda na yung uniform ko. Nanay ko. Ayun. Punta na po tayo sa toong question natin. Bago lang. Ayun. Bale, yun. Tanong natin si Sir John. Ito yung ganito ka namin kanina eh. Hindi nyo, halimbawa lang, nabigyan kayo ng opportunity lang na bumalik ng abroad. Pasok si standard nyo. Willing pa po ba kayong bumalik sa abroad? Sa panahon ngayon, excuse me. Sa panahon ngayon kasi parang mas nag-i-enjoy ako dito. Na kasi pagdating ng Sabado, may mga batang darating. Although may school na ngayon, may mga batang darating, tuturo. So, tsaka sa edad ko naman na to, parang hirap na rin ako na magtrabaho pa ng talagang trabahong abroad. Ano po bang trabaho niyo sa... bakery nga po na. Bakery. And then, ito nga, 2014, umuwi ako. Nag-stay ako rito hanggang 2017. 3 years akong nag-stay dito. So, nung time na yun, may asawa na ako. So, doon niyo po nakilala yung ano niya, no? Oo. Yung asawa ko, doon ko nakilala sa Bahrain. Ngayon, nung pinauwi ko siya, buntis na, sinilang yung anak ko sa Ilocos. Ngayon, pag magbabakasyon ako, balikan ako Ilocos, Binangonan. Hanggang sa 2014, iniuwi ko na yung anak ko rito. At baka sakali maging musiko rin. Siyempre. Pangaraniwan natin sa... Di ba? Siguro yun. So gano'n na nga. Kung ako'y babalik, palagay ko hindi na siguro. Siguro, enjoy ako dito na nagtuturo. At sabihin na natin yung tutugtog ka kahit maulan o anumang panahon meron. Parang mas mas magaan ang pakiramdam ko pagka may hawak akong turot. Parang ganun ba? At saka siyempre, mga bata na nakakasalamuhan natin dito sa banda. Siyempre, binibigyan at least kahit pa paano nagkakaroon sila ng parang guide ba? Tama. Na So siguro hindi na siguro ako mag-a-upload.
Siguro dito na lang. Yun. Natin, tayo na mag-abroad ni, ano. Kaya yung mga sapat na Huwag niyo ako gagaya. music talaga. Musikero talaga yun. Naman to. Sa edad ko naman talaga, parang mas gusto ko na lang na magmusiko. Ayun. Ayun. Sunod na question natin. Sa opinion niyo po, mahalaga po ba na ipasa ang talento sa susunod na mga henerasyon? Aba, bukod sa mga dumarating na mga bata, kailangan mo talaga silang bigyan talaga ng turo talaga, ng kaalaman. Tama. Tsaka, ang musiko, hindi dapat huwag natin ipagdama. Yes. Tama. Kung may mga bata tayong tuturuan, share natin lahat. Yes. Hanggat maaari. Kung ano man yung kaalaman natin, na syempre, katulad namin ng mga may edad na, huwag naman natin sabihin matanda. May edad lang. Wala akong May edad lang. Siyempre, mas maganda yung naipamahagi natin yung ating kaalaman. Kung maganda na sana ay maganda rin sa kinabukasan ng mga batang tinuturuan natin. Yes. Kasi sa ngayon talaga, ang mga musiko talaga ngayon, sa dami ng mga musiko ngayon, talagang karamihan pa rin ng mga bata, meron pa rin mga bata dyan na hindi pa nalalaman kung ano yung value ba ng pagiging musician. Diba? So sana. At ako talaga willing pa rin ako na ibahagi sa kanila. Kung ano man yung meron akong kaalaman pagdating sa musika. Yes. Yun. And siguro ito, huling question natin. Siguro maghahanap na lang tayo ng video ng tugtog ni Sir Jude. Kung halimbawa lang, kung mabibigyan po kayo ng ulit, actually nasagot na niyo, kaso nasa tanong ko eh. Kung mabibigyan po ulit kayo ng pagkakataon na magsimulang muli, ano po ang pipiliin nyo? Mag-abroad o mag-full-time na musician? Bakit? At bakit? Dagdag tanong yan. Siguro kung bibigyan ng panibago, kumbaga, pagkakataon, tsansa, kung magkakapamilya, siyempre, magtrabaho, mag-abroad. Pero wag lang sana mawawala yung pagiging musikero. Ayun. Yun ang sa akin. Actually, tinuruan ako nun, ayaw ko eh. Pinupukpok ako dito, ayaw ko talaga. Parang talaga. Gusto ko maglaro Kasi sa bata, sa labas. normal yun. Sa banda, nakatutok eh. Pero nung matuto ako, talagang sinapuso ko na mula sa... Yun. Kaya kung sakali mabibigyan ng pagkakataon, halimbawa, magsisimula muli o panibagong buhay ba o sabihin na natin, kung ano man yun, magtatrabaho siyempre. Pero yung pagiging musiko, ando pa rin. Yes. Yun pa rin ang sa akin. Kung halimbawa, ipapanganak akong bago, siguro, sabihin na natin, pangalawang buhay. Mag-aaral pa rin ako ng musiko. Yes. Yun. Mag-aaral pa rin ako ng musiko. Sa panahon ngayon, napakarami natin musiko na nasa ibang lugar na. Yes. At dahil sa pagiging musiko, nagkaroon sila ng magandang buhay. Tama. Yun. Opportunity. Yun yung sinasabi mo. So, para sa akin, ganun pa rin. Kung bibigyan ng pagkakataon, magtrabaho, makatulong sa pamilya. Pero siyempre, yung pagiging musiko, ando pa rin. Yun. Hindi magbabago siguro. Ganon siguro ako kahit mabuhay uli ako. Baka trabaho, uwi sa bahay, musiko. Parang ganun ba? Ayun. So, ayun. Siguro, hanap na lang po tayo ng video ni Sir Jun.
pasok na tayo. Bayawon na naman tayo. Ayun, pasok. May pastok pa. Teka muna. Pakatakihin ako sa'yo. Hindi, madali na naman po. Ayun. Trombone or drums? Nakaw. Hindi na pastok to. Trombone drums. Pareho. Pareho. Ito, maaga ka ba lagi sa oras kapag may ensayo or tugtog? Minsan. O hindi? Oo. O hindi. Minsan. Oo, hindi. Minsan. Hindi nawawala. Yun. Ayun. Hindi nawawala. Minsan maaga, minsan hindi. Ayun. Pero sana lagi maaga. Ayun. Ito po. Solo ng drum na gusto niyo po talagang solohin. Yung title. Nako, kalisod. Ayun. Yung bago, yung gawa ng taga Cardona. Sana. Sana. Kung kaya ko pa. Ayun. Date ng anniversary ng Banda Central. Usually, nag-ano kami ng tuwing pagkabuhay eh. So, Yung mismong date. actually, hindi ko gaanong kabisado. Pero talagang basta kada mahal na araw, basta pagkabuhay, talagang yun ang aming sinaselebrate. Okay. Although meron kaming sa banda, nakalagay naman doon, kaya lang hindi ko masyado matandaan. Okay. Parang talagang pagkabuhay. Yun ang naanuhan ko na ginagawa naming anniversary. Yun. Ayan. Pagkabuhay. And para makapagpahinga na rin, Sir Jun, last na to. Last na question natin. Lagi nating huli tinatanong. Sa mga naging experience nyo po na kayo po, musikero at OFW, ano po yung mga lesson ang natutunan nyo? At the same time, yung mga pwede nyo rin i-advise sa ating mga kabataan kamusiko? Okay. Ako, ang masasabi ko lang sa mga aspiring nating mga musician, mga bata, unang-una sa lahat, kung kayo nag-aaral pa, schooling, kumbaga, Yes. mag-aral kayo ng mabuti. Yung musiko, pagiging musiko, bigyan nyo ng time. Bukod dun sa, siyempre, uunahin natin yung pag-aaral ng mga sa school. Siyempre, and then, walang musikero na magsasabi sa inyo na tumigil kayo na mag-aral, magmusiko na lang kayo. Walang ganun. Ang inaano talaga natin is makapag-aral sila, at the same time, may time din sila mag-aral ng pagiging musician, musikero, kasi makakatulong sa kanilang sa inyong mga sa college, Yes. kumbaga. Kung kayo ay pero syempre una talaga, kung yung pababayaan pag-aaral niyo sa school. Yun. And then syempre maging rin kayo, maging niyo din yung time niyo pag-aaral ng musiko. Yes. Yun lang. Kumbaga, hindi naman namin kayo dadalhin sa masama. Kumbaga, Yes. kaming mga katulad namin na mga nagtuturo o yung mga nakakatanda sa inyo, tuturuan namin kayo para mapalawak yung kaalaman nyo sa pagmumusiko at syempre magamit nyo rin near future nyo. So, siguro time management siguro Yun. sa mga bata Tama. na sabi ko talaga kahit ako sa mga batang tinuturuan ko ngayon, hanggat maaari walang absent sa school, Yun. pag may oras ang turo, kung Yes. pwede dumating kayo at turuan kayo para at least yung pagiging musiko nyo magagamit nyo hanggang college Yes. o hanggang sa pag-edad ninyo. Yun lang. And dahil dyan, bigyan natin ng gift si Sir Jun. Ano ba, meron pa bang paganyan? May pag-gift pa? Ayun. Ay, wow! Ayun, ating paborito ko ibigay. Music note na Nako. bubble pen. Maraming salamat, Brian. Magagamit natin to sa mga darating pang Actually, ngayon tuwing Sabado ang tuturo ako. Gawa ng, siyempre may school na. Ayaw kong ang mga batang tinuturuan ko, Tama. ayaw kong magpabaya sa pag-aaral. Yes. Pagdating na Sabado, nandito sila umaga.
Tapos may pang-umaga ako, may pang-hapon din kami. Yung pang-umaga ko, yung mga tinuturuan namin ng mga iskala, nota. And then sa hapon naman, may mga instrumentalis na. Yun. So, yun. Maraming salamat. Ayun. Maraming salamat, Brian. Baka may gusto mo kayo, shoutout. Shout out. Business, mga ganun. O wala, shout out sa asawa ko. Siyempre, baka makalimutan ka. Julie. Borromeo. Siyempre sa anak ko din si Jack Roy. At saka sa mga lahat ng shout out sa lahat ng musikero. Ayun. Lalo na rito sa Rizal. Dito sa Binangonan. Shout out sa inyo lahat. Magagaling kayo sinasabi ko sa inyo. Pagpatuloy natin ang paggabay sa mga kabataan para matuto sila maging musik. Tama. Para mapalawak pa natin ang pagiging musikero natin. Ayun. Saka yung mga may share natin yung kaalaman sa mga Yes. bata. Ayun. Yun lang. Banda sa Siyempre, Banda Sentral. Siyempre. Wala sa pagod naman. Eric Borromeo hanggang sa lahat ng miyembro, hanggang sa pinakabatang miyembro. Ayun. Shout out sa inyo lahat. And yun. Kayo. Maraming salamat, Sir Jun. Sir Jun Borromeo. Maraming salamat. And maraming salamat ulit sa ating mga musiko na nagtyaga, nanood, sumusuporta. Yes. And huwag kayo may mag-comment kung na-inspire kayo sa mga ganang kwento, mga musiko. Siguro, dito ko natapusin ang aking vlog. Ito po muli, ang inyong kamusiko, Brian the Sax. Ang iiwan kasabihan, kapag masaya ka sa ginagawa mo, hindi mo ramdam ang ginagawa mo.